Hello guys, this is your Inday Leah. Kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Panibagong videong isi-share sa inyo. Ito ay para doon sa mag-asawang may problema. Pwede rin ito sa magkasintahang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ito ay para makipaghiwalay yung jowa or asawa mo sa kanyang kabit or third party. Gawin mo ito in 14 days. In short, panoorin nyo po ang video ito hanggang sa matapos. But before kong simulan, pag-disclaimer muna tayo mga kainday dudong. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Ngayon kung ayaw nyo ang videong ito, madali lang po ang inyong gagawin. Mag-exit po na lamang tayo. May kanya-kanya po tayong kalayaan para mamili ng mga gustong pakinggan at panoorin. So, wala nang maraming dada. Pasimulan na natin ang videong ito. Ang gagamitin natin ay papel lang, simpleng-simple papel. Pwede nyo tong hatiin and meron tayong tela. Merong kulay sana mas maganda, puti, blue or yellow. Ito ay pink, wala lang akong makuhaan tela. Pwede pong panyo o pwede kayong gumupit ng mga tela na hindi na ginagamit. So ayan lang po ang ating gagamitin at magkaroon kayo ng bottle. Merong maliit naman itong may takip. So may takip. Kung wala naman takip ay lagyan nyo na lang dito ng papel and lagyan nyo ng goma dito para sarado siya. So panoorin ang pagkakasunod-sunod at yung ating gagawin. So problema nyo yung mga minamahal sa buhay dahil may third party. Yan ang pinaka-popular na tawag dyan, third party. Alam nyo na, yung mga kulasi. So dugtungan nyo na lang yan. So ito na, una nyong gagawin ay isulat nyo ang kanyang pangalan at ang kanyang kapanganakan. Of course, mga mahal nyo yan sa buhay, mga memorize nyo yung kanyang tunay na pangalan at apelyido at ang kanyang kapanganakan. Di po ba? Memorize natin yan. And pwede nyong usulat na puro litra yung kanyang kapanganakan. Pwede naman halimbawa January 10, 1987. And then halimbawa sinulat mo yung pangalan Aladdin Ko. So, isulat yung pangalan at apelyido. So, pagkasulat ay tupiin nyo to. Depende sa inyong gusto kung ilang tupi yan. Yung magkakasya sa tela. So, ayan, tinupi-tupi na. And then, inilagay nyo ng ganyan. And, tupi na ganito. Bahala kayo kung anong balot ang gusto nyong gawin. Sa tela, yung papel ay nabalot ng tela. And then, napaliit nyo ng hanggang kumasya sa inyong palad, kanang palad. So, ilalagay nyo siya dyan. And then, kuklose nyo yung inyong kanang kamay. And then, pwede nyo naman iganon. Para lang kayo naglalaro, pwede nyo naman iganon. Then, iganon nyo yung isang kamay nyo. So, balance ang inyong katawan. And una nyong gagawin ay magdasal ka. Kahit anong dasal ay pwede po. Yung inyong memorize mas maganda. Kung wala naman kayong memorize na dasal ay marami po yan sa social media. Screenshot nyo lang po yan and then i-transfer nyo sa isang cellphone din babasahin nyo na lang po. And pagkatapos nyong magdasal ay isunod nyo yung inyong hiling. Mas madami, mas maganda. Yung sinasabi nyo yung hiling, tinatawag mo din yung kanyang pangalan. So, para bang wag ka naman sumigaw, baka magulat yung kapitbahay mo, mapagkamalan ka pang crazy lady na. So, habang ginagawa mo yung iyong hiling, binabanggit mo rin yung kanyang pangalan. So, depende kung saan mo yan ipapasok doon sa iyong hiling, yung kanyang pangalan. Pabulong na makahulugan yung mga sasabihin mo, puro positive lang po yun. Kung may mga negative na nangyari sa buhay nyo, kalimutan nyo na po yun. Panibago po tayong buhay. So, hinihiling natin na mabuo at mawala yung malas sa ating buhay, pag-ibig, buhay pamilya, buhay mag-asawa. So,
Pwede to babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede rin po ito. And ito ay gagawin mo sa araw ng Martes and tatapusin mo in 14 days. So, mas maraming hiling, inuulit ko, mas maganda. And then, banggitin mo ng banggitin yung kanyang pangalan. So, natapos yung hiling mo. Gagawin mo pala ito pagsapit ng hapon. So, 12:30 is hapon na siguro. Hapon na yan. And then, kung anong oras ka available, pwede hanggang gabi. Basta sa hapon. So, considered as hapon na gabi kung kailan ka bakante. So, natapos mo yung iyong hiling, mas madami, mas maganda, at binabanggit ang kanyang pangalan. So, mag-sign of cross ka pagkatapos ng mga hiling na binanggit mo. Taimtim, yung tipong gustong-gusto mo yung ginawa. Kung di ka pa naman ready, di ipagpaliban mo po muna. And doon sa mga gusto mag-try, inuulit ko, wala pong mawawala sa inyo. Wala pong mawawala sa inyo. And natapos mo yung iyong unang araw sa paggawa nito. So, yung bote na prepare mo na may takip ay ilalagay mo to doon sa loob. So, ihiga mo and then itumba na ganon para nakatikom pa rin yung iyong mga tinupi. And then, tatakpan mo. Ngayon kung wala kang makuhang may takip, ay takpan mo lang to ng papel and then lagyan mo ng guma. So, the next day naman, ganun uli ang iyong gagawin. Wala ka nang ipiprepare, kundi kukunin mo na lang to doon sa loob and hawakan ng kanang kamay, ganun uli. Magdasal ka and then humiling ka, mas marami, mas maganda. Ang hiling naman ay hindi, kahit hindi magkakapari-pariho, magkakaiba-iba ay mas maganda. Tandaan na banggitin mo talaga ang kanyang pangalan tuwing humihiling ka. And then, pagkatapos niyan, mag-sign of cross ka. And, seconds of silence, saka mo siya ilagay dito uli. Itabi mo na walang pagkialam nito kasi kapag nagalaw yan ng ibang tao, kailangan mong ulitin. And natapos mo na yan in 14 days. So, anong gagawin mo pagka 14 days nito? Kukunin mo na to and then pwede mong ilagay sa bag mo, pwede mong daladalahin kung saan ka pumunta, kung nangangamba ka naman baka mawaglit mo or mawala mo. So, ilagay mo na lang sa mga gamit mo na hindi mo masyadong ginagamit. Doon lang yan siya and hayaan mo na lang siya na maramdaman mo na nakatulong sa'yo yung ginawa mo. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng tatangkilik muli. Ako'y nagbabalik dahil matagal po akong hindi nag-share sa inyo. So, muli ako po ang inyong Inday Lea. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay!